Sinugod ng mga tauhan ng Batasan Police Station ang taping ng isang teleserye sa may Timog Avenue, Quezon City, Martes ng gabi. Target nila, arestuin ang lalaking ito na nakasuot pa ng uniformeng pang-security guard. Gumaganap noon bilang extra sa set ang lalaking kinilalang si Miles Franes, 29 anyos, at isa ring supplier ng mga extra at talent sa mga TV show at pelikula. Hinuli si Franes matapos ireklamo ng paggagahasa ng isang 20 anyos na dalagang kinuha umano ng suspect para maging talent sa isang indie film. Kwento ng biktima, sinabihan daw siya ni Franes na kailangang ulitin nila ang audition photoshoot sa utos na rin umano ng direktor ng pelikula. Sabi niya po na ulitin ko daw po namin yung pictorial na two-piece at siya daw po ang mismong kukuha kasi may DSLR camera po siya, kaya po ako pumayag. 10 minutong sexy video bukod pa sa sexy pictorial ang sinabi ni Franes na hinihingi raw ng direktor ng indie film. Sinunod naman ito ng biktima matapos nagpakita umano ng mga larawan at video ng mga dati pa niyang talent ang suspect. At ang audition shoot ginawa raw sa loob ng isang apartel. Yun daw po kasi ang utos ni Direk para po sa portfolio kasi pinakita niya rin po sa akin yung mga babae na nakagawa nun, kaya para napaniwala po ako na ganun. Wala po akong idea sa ganung klaseng movie po kasi it was my first time po talaga. At sa bed scene shoot, nakijoin na raw ang suspect at umarte na kunyari ay kapareha ng biktima sa intimate scene. Hanggang sa nauwi na ito sa pananamantala ng suspect at pagpupumiglas naman ng biktima. Nilabanan ko po siya tapos nang makaawa po ako, iyak po ako ng iyak. Sabi niya, saglit lang to. Sabi niya, masisira tayo sa camera niyan. Sabi niya po. Hanggang sa sinabi ko po sa kanya na hindi na po ako makahinga at tinadyakan ko po yung ano niya. Doon na po siya nag-ano. Kasi napasaktan po ata siya sa ng ari niya. Agad nagsumbong sa pulisya ang biktima na nagkasama agad ang operasyon para mahuli ang suspect. Itong suspect natin is madalas raw makita sa mga taping ng pelikula, no? So base dun sa transactions nilang ng biktima ng suspect, parang tinagtatago na itong suspect, pero minabuti nating hanapin dun sa mga posibleng puntahan nga niya tulad nga ng mga taping ng pelikula. So nung matsambahan natin, inaresto natin yung suspect. Itinanggi naman ng suspect na ginahasa niya ang biktima at sinabing parte lang ito ng trabaho nila. Nag-record lang po, sir. Record ko na rin, no? Naselan po, sir. Related sa trabaho lang po, wala pong personal dun. Kasi kung sa personal po, di sana ang dami ko nun. Siguro nagsisisi ako, pero hindi pa naman tapos yung kaso eh. May korte naman. Gusto ko po pagdusahan niya kung ano po yung nararapat para sa kanya. Huwag niya nang ulitin pa kasi may babae din siyang kapatid, may nanay din siya, may lola siya. Sana magtino-tino na siya kasi hindi tama po yung ginagawa niya eh. Patong-patong na kaso ang isinampa kay Franes, kabilang na ang rape, paglabag sa anti-voyeurism law at cybercrime law. Nanawagan tayo sa community natin. Maaaring itong suspect natin ay ma-identify ninyo, baka naging biktima rin kayo neto. Pumunta lang po kayo dito sa aming stasyon para masampahan natin ang kaukulang kaso. Weng de la Peña, Radio Pilipinas.